Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Sa trending and viral news, kauna-unahang pig liver implant sa isang tao, matagumpay na isinagawa sa China. Ating silipin ang trending tungkol sa pig liver implant kasama si Mili Borja. Matagumpay na nailipat ng mga doktor sa China ang atay ng isang genetically modified na baboy sa isang brain-dead na pasyente na nagbibigay ng pag-asa para sa mga pasyenteng kailangan ng donor organ sa hinaharap. Sa isang pag-aaral na inilithala sa journal ng Nature, inihayag ng mga eksperto mula sa 4th Military Medical University na ang transplant ay isinagawa noong March 10, 2024. Ginamit ang atay ng miniature pig na may 6 na binagong gene upang mas maging compatible na donor. Inihayag ng mga doktor na ang pag-aaral ay itinigil matapos ang 10 araw, alinsunod sa hiling ng pamilya ng pasyente at sumunod sa mahigpit na mga alituntuning etikal. Ayon kay Dr. Lin Wang, isa sa mga may akda ng pag-aaral, ang pig liver ay maayos na gumagana, nagsimula sa maayos na pagsikrit ng at gumagawa ng protein na albumin. Ang ganitong transplant ay tinatawag na bridge organ na maaaring pansamantalang suporta para sa may mga malubhang sakit sa atay habang naghihintay ng human donor. Gayunpaman, bahagya lamang ang produksyon ng apdo at albumin ng pig liver kumpara sa normal na antas ng isang human liver. Sinabi ng mga eksperto na kailangan pa ng dagdag na pananaliksik at mas matagal na pagmamanman ng organ. Ang mga doktor sa China ay nakatakdang magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng paglipat ng atay ng baboy sa isang buhay na pasyente. Samantala, sinabi ni Peter Friend, isang profesor sa transplantation sa Oxford University, na impressive ang resulta ng nasabing transplant, ngunit hindi pa ito ganap na pamalit sa human organ transplant sa kasalukuyang panahon. Inihahanda ng mga doktor ang susunod na yugto ng pag-aaral na may layuning gawing mas mahusay at mas ligtas ang xenotransplant para sa tao. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, US maglalagay ng makabagong missile defense system sa bansa. Inanunsyo ng US Department of Defense na maglalagay sila ng mga advanced military capabilities sa bansa sa pagsisimula ng Balikatan Joint Military Exercise. Kabilang na ilalagay nila ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng ginawang pagbisita sa bansa ni US Defense Secretary Pete Hegseth. Nagkasundo ang US at Pilipinas na palakasin ang ugnayan laban sa anumang banta sa Indo-Pacific, kasama na rin dito ang $500 million na foreign military financing at ilang mga security assistance ng US sa military modernization ng Pilipinas. Dagdag pa ni Hegseth na ang nasabing system ay makakatulong para masanay ang mga sundalo ng US at Pilipinas gamit ang mga makabagong kagamitan para sa pagdepensa ng bansa. Ikinagalak naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang deployment ng Nemesis deployment kung saan makakatulong ito sa pagbabago military capabilities ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.